Ito na mataas sa kapulungan ng Kongreso na hindi muna magkakaroon ng impeachment trial sa Senado. Laban po yan kay Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang kanilang sesyon. Kini-question din ng mga senador kung bakit ngayon ay minamadali ng mga kongresista na talakayin ng reklamo sa Senado ngayong pinatulog naman ito sa Kamara sa loob ng 2 buwan. Nanindigan naman ang presidential sister o si Senador Amy Marcos na lalabanan niya ito hanggang dulo dahil ayaw niya ng impeachment, destabilisasyon at gulo habang may paalala naman si Senate President Chis Escudero sa kanyang mga kapwa-senador. Mian Corvera sa balita. I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. Walang mangyayaring impeachment trial sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Yan ang sagot ni Senate President Francis Escudero sa panawagan ng mga pro-impeachment group na busisiin ng Articles of Impeachment na isinampa laban kay Duterte. Ayon kay Escudero, hindi sila maaring mag-convene bilang impeachment court at manumpa bilang mga judge habang nakareses ang Kongreso. Nakabilang nga dyan yung binanggit ko that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment and matapos nun, shall notify the House of the date when the prosecutors are set to appear. Pero bago lahat mangyari yung tinatawag yung trial, kailangan muna mag-acquire ng jurisdiction ng Senado. Sa ngayon na tinanggap na ng Senado yan, hindi na may kakailang nasa Senado na yan at impeached na si Vice President Sara Duterte. At bagaman hindi pa na-convene yung impeachment court, matter of course na lamang yon, ministerial ang pag-take ng jurisdiction ng Senado sa impeachment complaint na ito. Binueltahan naman ng senador ang mga kongresista dahil sa pagmamadali na matalakay ang reklamo. Bakit anya inupuan ng 2 buwan ang impeachment at ngayon ipinasa ang bola sa Senado sa mismong huling araw ng sesyon? Iginit ni Escudero na hindi nila maaring madaliin ang anumang paglilitis. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. May tsansa pa rin daw na matalakay sa Senado ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mangyayari yan sa June 2 sa pagbabalik ng sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Pero maraming proseso pang kailangang pagdaanan bago masimulan ang formal na paglilitis. Kabilang narito ang masusing pagsusuri kung verified ba ang pirma ng mga kongresista at hindi ito e-signature at kung pinanumpaan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Sabi ni Escudero, may paghahanda naman silang gagawin gaya ng pag-draft sa rules at pag-verify sa complaint para pagdating ng sesyon maaari na itong maaprobahan sa plenaryo. Kung agad masisimulan ang paglilitis sa Hunyo, pero hindi ito matatapos ng June 30 pagtatapos ng termino ng 19th Congress, tiniyak ni Escudero na magpapatuloy ang trial sa 20th Congress kahit magbago pa ang komposisyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Ang Amerika kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government. Yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, 1/3 lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang 2/3 pa rin. Kaya pwede mong sabihing continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, 12. So, walang majority, walang quorum ang maiiwan. Subalit, ilang bagay ang nais kong sabihin kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng Kongreso, i-file mo ulit.
Pag hindi na-aprobahan, kailangan aprubahan uli ng magkabilang kamara. Kahit na-aprobahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sangayon. Ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero siyempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. Ngayon pa lang, nagpaalala naman ang senador sa mga kapwa-senador na maging apolitical. Basta ang Senado, gagampanan namin ang tungkulin namin ng, tatagalugin ko ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. Pero ngayon pa lang, tiniyak ni Senador Amy Marcos na ayaw niya sa impeachment at lalabanan niya ito hanggang dulo. Nakakahiya raw kasi na sa dami ng problema ng bansa, destabilization at impeachment ba ang ginagawang solusyon? Ayan, Corvera, para sa mata ng Agila, matatag,